So, tayo po ay nag-service na ngayon dahil bukas ay walang kuryente dito sa San Jose. Ayan. Kaya tayo ay sambang Sabado ngayon. Okay. Ready na ka kaya? Hindi ko alam kung paano ang pwesto ko kung papagayang ka. Pagayat na eh. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong hapon ay How to Experience Great Things. Sino po ang gustong makaranas ng mga dakilang bagay sa kanyang buhay? Amen. Matitindi po ang pangako ng Diyos kay Abraham. Sabihin mo nga diyan sa iyong katabi, matitindi ang pangako ni Lord kay Abraham. Sabi po sa Genesis chapter 12 verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Iisang verse pero grabing titindi ng mga promises ni Lord kay Abraham. Isa-isahin natin iyan. Unang-una na riyan ay yung pagpapalain kita. Yung politiko na nangako, hindi pa nagagawa, ay kinikilig ka na at excited ka na, ano? At sa isip mo nga'y hari nga'y mapaupo at pag napaupo'y hari nga'y gawin. At nung nagawa nga ay talaga namang amazed na amazed ka at kay tuwan-tuwa. Imagine, how much more kapag ang Diyos ang nagsabi na pagpapalain kita. Grabe yun. What else? Sabi pa niya, gagawin kitang isang malaking bansa. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan. Yung maging malaki at yung maging dakila, paano naging blessing yun? Sabihin nating lahat, influence. Alam nyo, blessing yung influence. Kaya nga, as you can see, talaga namang ang dami ang talagang doing their best at naglalaban-laban talaga para sa power, position. Kasi nga, when there is power, when there is authority, syempre, there's influence. Kaya mapapansin ninyo, magpipinsan. There was a time na sa labanan ng pagka-mayor sa Makati City ay magkapatid pa mismo ang naglaban. Bakit? Kasi napaka-tindi ng nagagawa ng influence. And how much more kapag si Lord ang nagbigay sa iyo ng influence? Kaya we can say na ito'y matinding blessing din. Ano pa? At ang sabi po ni Lord kay Abraham, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Aba, alam niyo po, may malaking kaibahan ang pagiging blessed at ang pagiging blessing. Kasi kapag blessed ka, ay di ikaw ay masagana, ikaw ay masaya, meron kang peace, etc. Pero kapag ikaw ay blessing, hindi lang ikaw ang nag-i-enjoy sa kung anong meron ka, pero naaapektuhan mo, syempre positive effect. Positive effect, nararanasan din ng mga nakapaligid sa'yo. Diba? Sa madaling salita, mas masarap pa rin ang hindi lang bless, kundi ang maging blessing din tayo. Yun tayo'y nakakapagbigay. Diba? Sino po rito yung masaya ka kapag kayo'y masagana, madaming blessings? Amen? Pero sino nagsasabing mas masaya siya kapag hindi lang marami ang blessings niya, nakakapag-share pa siya sa iba? Diba? Kaya, ang titindi po nitong mga promises ni Lord kay Abraham. Ano pa? Tuloy natin. Yung sunod na verse 3. Genesis chapter 12 verse 3. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo,
lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Katindi. Alam niyo kung ano itong mga promises ni Lord na ito kay Abraham? Ito'y great things. Matitinding bagay ito. Isa-isahin uli natin. Pagpapalain ko ang nagbibigay ng pagpapala sa iyo. Paanong naging blessing po yun, pastor? Na pagpapalain, ibe-bless ni Lord ang mga nagbe-bless sa akin. Sila naman ang ibe-bless ni Lord. Paano naging blessing sa akin yon? Kapag nabe-bless ang mga tao, every time that they are blessing you, lalo silang gaganahang i-bless ka. Di ba? Halimbawa, may nag-treat sa Jollibee kay Eloy. At after niyang i-treat si Eloy, bigla din siyang na-increasean ng sweldo sa work niya. At sabi niya, teka, parang merong something dito kay Eloy. Testingin ko nga doon sa kapatid. Kay Elaine naman. Ay narinig ni Eloy, hindi ko papayag si Elaine lang. Sama rin kami. Kambal naman kami magkasama sa Tiyan Nunay. Sama rin kami sa Jollibee. Diba? Inilibre rin yung dalawa. Ay na-promote ulit. Nagkaroon ulit ng another blessing. Sabi nung naglilibre, teka. Mukhang nabe-bless ako pag bine-bless ko itong magkapatid na ito Kaya lalong sisipaging i-bless yung mga anak ni Lord. Kaya alam nyo, ang tindi rin ng promise na ito. What else? Sabi pa ni Lord, at ang sa iyo'y susumpa ay aking susumpain. Paano naman naging blessing yon? Walang mga away sa iyo pagkagayan. Dahil hindi ikaw ang inaaway lamang nila. Kasi kapag inaway ka nila, ang inaaway nila at ang kaaway nila ay si Lord. Mahirap kaaway si Lord. At ano pa? Sa pamamagitan mo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sa pamamagitan mo. Doon naman sa kabila, sabihin mo, sa pamamagitan mo. Yan. Lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain, and you will be a blessing to the all nations of the earth. Wow! At sa pamamagitan mo raw magiging mabe-bless din ang bawat bansa. Okay. Again, ang mga binanggit ko pong ito ay promises ni Lord kay Abraham. Ay, pastor, ba't natin yan pinag-uusapan? Hindi naman pala tayo kasali riya. Kay Abraham naman pala yan Miski pagayay maranasan ni Abraham, ano naman hong connection yan sa atin? Bakit natin ito pinag-uusapan? Basahin niyo po itong susunod na verse na ipapakita ko. Galatians chapter 3, verse 29. Verse 29. Basahin nga po natin. 1, 2, 3, basa. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Katindi naman. Again, kung kayo'y kay Kristo, kayo'y kay Kristo. Amen. Ang tanong ko, kung kayo'y kay Kristo. Amen. Kung kayo daw ay kay Kristo, ang sabi ni Paul, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Wow! So yung palang mga napag-usapan nating matitinding promises ni Lord kay Abraham at sa kanyang mga magiging lahi, tayo pala ay tagatanggap din noon. Tayo pala'y makakaranas din noon. Bakit? Though hindi naman tayo mga Hudyo, hindi talaga tayo kalahi ni Abraham. Pero nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, tayo ay napadugtong sa lahi ni Abraham. Tayo ay napadikit, napadugtong. Wow! Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tagapagmana ka din pala. Obo. Yung iba ay nag-iisip, nag-aalala ba, ano kang mamanahin ko? Ay parang kung mamanahin ko, bahay na rin, hindi pa amen. Ano kang mamanahin ko? Ayaw ko namang manahin yung mga baul-baul ng inay. May mamanahin ka. Tagapagmana ka ng mga pangako ni Lord kay Abraham. Katindi. Sino po ang excited na maranasan ang great things na yon? Yung mga nabanggit kanina, sinong gusto at excited na maranasan yon? May kasunod po itong pangyayari.
Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may susunod pa. Talaga, may susunod pang blessings? Teka, parang hindi na blessings eh. God asked Abraham of something. In Genesis chapter 22 verse 1, ang sabi po roon, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos. Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ano sabi ni Lord? Gusto mong maranasan ang great things in life? Ialay mo sa akin si Isaac. Tatanungin ko uli kayo. Sino po rito ang gustong maranasan ang great things in life na kagaya ng pangako ni Lord kay Abraham? Humina na ang amen. Nung meron ng i-offer, nung meron ng ibibigay, nung meron ng hinihingi, parang napapadalawang isip ka. Alam niyo po si Lord, pag may nais ang Diyos maganap radically, nagbibigay siya. Kapag gusto ni Lord na may mangyaring matindi, nagbibigay siya. From this, the Lord is teaching us His principle. And what is that principle? Na kung may nais kang maganap, maghandog ka. Kung may nais kang maganap, then you must offer something to the Lord. The question is, how to experience great things? Maghandog ng great things. So once again, this afternoon, sa biyaya po ni Lord, ang i-share ko po sa inyo ay pinamagatan ko pong how to experience great things. Let's pray. Father, maraming salamat po because you are our great and awesome God. At dahil ikaw ay Diyos na dakila, ang lahat ng iyong kilos at ang iyong mga pangako sa amin, lahat ay pawang dakila. That is why we worship you, because of who you are and because of what you've done. This afternoon, Lord, we pray na ang pagtuturo at pagsama niyo po ang patuloy naming maranasan. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us, O Lord, and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. This afternoon, Lord, we pray, turuan niyo po kami. Samahan niyo po kami. Let us experience great things from you. At samahan at turuan niyo rin po kami habang inaaral namin ang iyong salita. Bless the lips of your servant as I preach your word. Ingatan niyo rin, Lord, ang aming mga kapatid na parating pa lang. Pagpalain niyo po ang lahat ng nagjo-join at magjo-join sa online service. And we pray, O Lord, paranasin niyo po ng mga dakilang bagay ang iyong mga anak. Habang patuloy naming inaaral at ina-apply ang iyong mga salita. We dedicate to you this service. We dedicate to you this day. Be blessed, O God. This we pray in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Once again, everybody say, how to experience great things. Yan. And how to experience great things? Maghandog ng great things. Alam niyo po, ang gusto ni Lord ay ang puso. The heart of Abraham. Not the literal and physical heart. Ano? Hindi yun. Sino po ang nakakaalam ng kwento o alamat ng butiki? Sino pong nakakaalam ng alamat ng butiki? Ayoko na pong alamin dahil ayaw ko sa butiki. Okay. Kung hindi kayo familiar sa alamat ng butiki, i-shortcut ko lang ng shortcut na shortcut. Yun kasing iniibig ni Tiki, yan, ay nag-request sa kanya at ang sabi, kung mahal mo talaga ako, gusto kong ibigay mo sa akin ang puso ng iyong ina.
At dahil si Tike ay bulag na bulag sa pag-ibig, kaya masama yung bulag eh. Kaya masama yung bulag sa pag-ibig eh. Too much love will kill you eh. Diba? And too much love will kill your mother. Kaya, anong ginawa ni Tike? Pinatay niya ang kanyang ina at kinuha niya ang puso. Dinala niya ito sa kanyang iniibig na babae at laking gulat ng kanyang iniibig nang makita niyang dala-dala ni Tike ang puso ng kanyang ina at sinabi niya, anong ginawa mo? Hindi ko naman sinabing patayin mo ang ina mo at ibigay mo nga sa akin ang kanyang puso. Ang gusto ko lang ay yung mapalapit ako sa kanya. Sala utoy. Hindi na may ibalik. At sabi po dun sa alamat, ay bumuka raw ho ang lupa. At kinain daw ho ng lupa si Tike kasama yung puso ng kanyang ina. At nawala pong parang bula si Tike. At pagkalipas ng ilang araw ay may sumulpot na isang kakaibang hayop. Lagi namang gayon. At humuhuni siya ng parang huni ni Tike. At noon na ay tinawag itong Butiki. Anong lesson? Magbasa naman kayo kahit ng mga librong pang grade 1. Okay, para naman alam nyo yun. Kainaman na kayo eh. Okay. From this story, hindi sa story ni Tike, kundi sa story ni Abraham and Isaac, syempre, at ni Lord. Hindi po nais ng Diyos na kunin si Isaac. Ang nais po ng Diyos ay ang puso ni Abraham. At hindi rin yung literal na puso, ha? Kundi yung tayo ng puso. Gusto po kasi ng Diyos siya ang maging number 1 sa puso natin. Bakit? Kasi hanggat hindi si Lord number 1 sa puso mo, hindi bagay ang great things sa'yo. Ano sabi ko? Hanggat hindi si Lord ang number 1 sa puso mo, hindi bagay ang great things sa buhay mo. Bakit? Ito na may madalas ko nang nababanggit sa inyo. Diba? Blessings plus bad character equals monster. And breakthroughs and matitinding and great things plus bad character equals disaster. Diba? Kaya hindi po hahayaan ng Diyos na bigyan ka ng mga dakilang bagay na hindi pa handa ang puso. Baka kasi pag ang number 1 sa puso mo ay si girlfriend or si boyfriend or si nililigawan o si nanliligaw, diba? O iba naman, wag naman laging love life. Yung iba kasi, ang number 1 sa puso ay kotse. Diba? Yung nauubos ang sweldo, wala namang girlfriend. Ba't nauubos ang sweldo? Sa kotse. Nabiling pyesa, yung iba sa motor. Diba? Buwan-buwan, iba ang side mirror. Mga gayon. Diba? At pagka mga yan ang number 1 sa puso, at binigyan ni Lord ng great things, naka po, ano mangyayari kaya sa tingin ninyo? Ay di kung halimbawa ngayon number 1 sa puso ay motor, at binigyan ni Lord ng great things, eh di puro motor na lang, puro motor na lang. Ang nakakalungkot po kasi, pagdating sa kahuli-hulihan, hindi naman madadala yung motor sa langit. Sabi nung isa, yun nga hong palangit, hindi pa sigurado madala pagaho yung motor. Long malaking problema yan. Okay? Yung computer, yung gadgets ay hindi madadala sa langit. Yan ang mahirap Ano pa? Ang luluwalhatiin sa pamamagitan ng mga dakilang bagay ay kung sino ang sentro ng iyong puso. Diba? Kaya kapag binigyan ka ni Lord ng matinding bagay, matitinding blessing, tapos hindi naman siya number 1 sa puso mo, ay di ang mamamayagpag, ang mananagana ay kung sino yung number 1 sa puso. At alam naman na po natin na lahat ng bagay na ating pagbubuhusan ng ating buhay ng sobra pa sa pwede sana nating gawin kay Lord, laging itong magdi-disappoint sa atin. Bakit? Laging mawawala
Yung motor, mawawala yan. Pastor, wag naman kayo magdeklara. Hindi pa nga tapos hulugan eh. Mawawala, mahirap naman yan. Hindi, ang ibig ko sabihin yan eh, kakalawangin yan, masisira, mawawala yan. Maluluma. O kaya naman, kahit paanong galing mong mag-maintain, mape-pace out yan. Time will come na ang mga sasakyan daw eh, hindi na kailangan ng gulong. Yung mga flying cars and flying motorbikes na. O, mape-pace out yan. Or, maaaring ang mauna naman ay may makakadiskubre ng mas efficient at mas mura at mas less pollution kaysa sa gasolina. Kaya kung ang motor mo ay di gasolina pa, at ang lumabas na motor ay halimbawa ay sabaw na lang ng niyog ang kinakarga. O edi hindi na rin pwede ang motor mo doon. Mape-pace out na rin yan. Are you with me? Mawawala yan. Kung tao man, mawawala din. It's either sumakabilang bansa, sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. You never know. Laging mawawala ang lahat ng narito sa mundo, si Lord lang ang mananatili. Kaya ang gusto ni Lord, ayusin muna ang puso bago ang great things. Kanino nga uli bagay? Hindi bagay ang great things sa mga hindi pa ayos ang puso o hindi si Lord ang center ng puso. Sabi nga ni Jesus, ang bagong alak ay para sa bagong sisidlan. New wine for new wineskin. So hindi pa bago ang lalagyan, hindi bagay ang great things. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ayusin ang puso. Yeah naman. Okay. So once again, ang gusto ni Lord ay ang puso ni Abraham, hindi si Isaac. Bakit? Kung babalikan niyo po yung verse, Genesis 22 verse 2. Makikiplush nga po. Genesis chapter 22 verse 2. Yan. Sino daw ang sinasabi ni Lord na isama ni Abraham? Basa? Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. So kung makita ninyo how God describe Isaac. Kaisa-isa. Kaisa-isa naman sa given naman na yun. Ano yung sunod na description? Pinakamamahal. Teka. May issue riyan. May issue diyan. Sino po rito yung kapag nararamdaman mo o napapansin mo may favoritism sa bahay? Medyo iba ang mga imikan mo na kapag ka inia-address mo yung sa tingin mo o pakiramdam mo'y paborito. Yung mga tipong, sabi ng iyong ina, hugasan mo na ang ating kinainan. Ikaw na maghugas, ikaw naman ang panganay. At sumagot si panganay, sige po, ako na po maghuhugas at baka mapagod yung inyong pinakamamahal na anak. Diba? Parang merong something parang merong gustong ipahiwatig but ganun yung pagdidescribe. Alam niyo po, ini-imagine ko that time si Lord, nung wala pang anak si Abraham, si Lord, lagi ang kinakausap ni Abraham. Lagi silang magkasama, lagi silang nag-uusap, sila'y close na close. At ramdam na ramdam ni Lord na mahal siya ni Abraham. At no doubt naman sa love ni Lord kay Abraham. Nagbago ang lahat nung dumating si Isaac. At alam ni Lord yun, at ramdam ni Lord yun. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, dumating lang si Isaac, nagbago ang lahat. Sabi, parang nakaka-relate yung Isaac na yan Parang dumating lang si Isaac, nagbago na ang lahat. Parang dumating lang si new work, nagbago na ang lahat. Parang dumating lang si boyfriend, si girlfriend, nagbago na ang lahat. Dumating lang si motor, nagbago na ang lahat. Bakit gayon? At ano ang sabi ni Lord? Isama mo ang pinakamamahal mong anak. Alam ni Lord kung sino ang pinakamamahal ni Abraham. At alam din po ni Lord kung sino ang pinakamamahal natin. Bakit pa sasabihin ni Lord na pinakamamahal mong anak kung ang pinakamahal naman talaga ni Abraham ay si Lord?
Pastor, nagseselos lang si Lord kaya siya gayon. Yes, God is a jealous God. At ang selos ni Lord ay selos na nasa lugar. Diba? Kasi meron naman nga kung magselos, wala sa lugar. Pasaan ka? Ay, bibili lang ako sa tindahan. Crush mo lang yung tindira doon. Kainaman na aray. Lalaki naman na nagtitinda doon. Ay, yung anak? Kahigpit na rin. Lalaki naman lahat ng anak noon. Pisan, bahala ka na ako, ikaw ang bumili. Diba? Wala sa lugar yung pagsiselos. At syempre, meron din namang selos na dapat ilugar mo. Ibig ko sabihin, kailangan nagseselos ka na dahil meron namang mga pagkakataon na dapat nagseselos ka na talaga. Dumating ka sa opisina ng asawa mo at nakita mong yung sekretarya ay nakakalong sa iyong mister at hindi ka pa nagseselos. Ba't hindi ka pa nagseselos? Nakakalong na yung sekretarya sa mister mo. Ay, nagtitipid daw ang opisina, kulang daw sa upuan. Gayon? Kaya naman ka na. Okay. Sino ba si Isaac? Siya po ang best ni Abraham at Sarah. Matanda na po kasi sila noong nanganak si Sarah. At himala na po. Hindi lang basta matanda, baog pa. Kaya nung nagkaanak sila ng Isaac, ay talaga namang sobra-sobra nilang minahal si Isaac at si Isaac ang kanilang best. Pinaka. Okay? What is your best? Sino ang best mo? Ano ang best mo? Paano malalaman kung ano ang best natin? Whatever na may katangiang pinaka. Yan. Ano ba yung pinaka? Kagaya nung kay Abraham, pinakamamahal. Yan ang best. Diba? Ikaw, sino o ano ang pinaka sa'yo? Yan ang best mo. Pinag-iinbesan mo ng iyong lakas, oras, at pera. Yan ang iyong pinaka. Pinaka kumukuha ng oras mo sa maghapon. Yan ang iyong pinaka. Kaya kung ikaw ay paggising ng mata sa umaga, ay kumiskis ka na ng kumiskis ng cellphone mo. Sabi ng tiyo ng aking asawa, ay ayaw ko ng cellphone na dikuskus. Ano dikuskus? Yung pala dikuskus. At hanggang sa dumilim na at hanggang sa katulugan mo na, sinuhuri ito yung nagigising ka na lang kasi yung cellphone mo bumagsak na sa mukha mo. Namang ka na. Yan. Ano yung mga pinaka mo? What is your best? Whatever na may katangiang pinaka. Yung mga tipong pag hiningi ni Lord sa iyo o pag inihandog mo ay nasasaktan ka. That is your best. That is your best. And once again, gusto ko malaman nyo, hindi yung best mo ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord ay ang puso mo. Jesus said in His words, for wherever your treasure is, then there is your heart. Kung saan naroroon ang iyong kayamanan, nandun din ang puso mo. Diba? At ang gusto ni Lord ay puso, not our wealth, not the great things that we have. At gusto ni Lord that coming from that best ay paranasin kanya ng great things in life. Okay, tuloy natin. Genesis chapter 22 verses 15 to 18. Basahin natin. Mula sa langit ay muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham. At sinabi niya, sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Anong mapapansin ninyo? Ito po kasing mga linyang ito ay nung natapos na. You know the story? I-offer naman talaga nga ni Abraham kay Lord si Isaac. At nung time na sasaksakin na niya ang kanyang anak, pinigil siya ng anghel ng Panginoon at sinabi, huwag mong itutuloy iyan.
Nakita na ng Diyos ang iyong puso. At ano sabi sa verse 16? At sinabi niya, sabi ni Lord, sumumpa ako sa aking sarili. Bakit si Lord ay sumumpa sa kanyang sarili? Kasi wala na siyang pwedeng pagsumpaan na pangalan na mas mataas pa sa kanya. Di ba pag may mga nanunumpa, anong sinasabi? Swear to? Swear to God. Oh, ano pa sinusunod ng iba? Hope? Huwag na. Oh. Eh si Lord, ano sabi ni Lord? Swear to myself. Kasi wala nang mas mataas pa sa kanya. Ano sabi ni Lord? Sumumpa ako sa aking sarili, wika ng Panginoon, sapagkat ginawa mo ito at hindi mo ipinagkait sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Nung nakita na ni Lord ang puso ni Abraham, napansin nyo na how God described Isaac this moment? Kaisa-isang anak na lang na wala na yung pinakamamahal. Napansin nyo yun? Napansin nyo rin? Napansin ko. Na wala na yung description ni Lord na pinakamamahal. Ang natira na lang kaisa-isang anak. Bakit? Nakita na ni Lord ang puso ni Abraham. Nakita na ni Lord na hindi si Isaac ang pinakamamahal ni Abraham, kundi si Lord. And how I pray na pagtingin ni Lord sa taga JA1 San Jose, makita rin ni Lord na ang pinakamamahal mo sa puso mo ay wala nang iba kundi si Lord. Amen? Oh, how I pray, pagtingin ni Lord sa iyo, makita ni Lord, kita ko ang puso mo, anak. At ang pinakamamahal mo ay si Donnie ba yun? Donnie Pangilinan. Aray ko. Ay, sablay. Okay. Ituloy natin. Verse 17. Tunay na pagpapalain kita. Pag nakita ni Lord ang lagay ng puso mo at nakita niyang ikaw, siya ang pinakamamahal mo, ano sabi? Tunay na pagpapalain kita. Kanino gang anak yan, ialay na. At pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit at mga buhangin sa baybayin ng dagat, at makakamit ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway. Antindi, no? And in verse 18 ang sabi, at sa pamamagitan ng iyong binhi, ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Sabihin natin lahat, sa pamamagitan ng iyong binhi. Once again, sa pamamagitan ng iyong binhi. There is something sa binhi. At mamaya yan ay pag-uusapan din natin. Pero ang gusto ko makita nyo dito, ang sabi ni Lord, sa pamamagitan ng iyong binhi, sa pamamagitan ng iyong itinanim, sa pamamagitan ng ini-offer mo, which is Isaac, pagpapalain ang marami. Pagpapalain ang lahat ng bansa. Ang tindi nito. Okay. Once again, everybody say, the best. Para maibigay, mai-offer natin ang the best kay Lord, kagaya ng nagawa ni Abraham. Paano natin ito magagawa? Kailangan maunawaan natin itong tatlong bagay. Number 1, lahat ng nasa sa iyo ay bigay lang. Mahihirapan talaga tayong i-offer kay Lord what we look at or what we find best in our lives kung hindi malinaw sa iyong ang lahat ay bigay lang ni Lord. In John chapter 3 verse 27, ang sabi po roon, hindi makakatanggap ng anuman ng isang tao malibang ito'y ipinagkaloob. Everybody say pinagkaloob. Sa Kanya mula sa langit. The verse is very clear. Walang anumang matatanggap ang tao malibang yun ibinigay ni Lord sa Kanya. We must look to God as our only source of supply. Isa po sa dahilan kung ba't nag-i-struggle tayo with this ay dahil we tend to confuse ourselves sa channel at sa source. Nalilito tayo. Minsan, akala natin yung channel, yun na ang source. Minsan, akala natin yung ginagamit na daluyan ng pagpapala, akala natin, siya na talaga ang pinanggalingan ng pagpapala. Are you with me? Tatanungin ko kayo, kung nagdidilig kayo, naglilinis kayo ng sasakyan, or whatsoever na ginagawa mo, nagkabit ka ng hose,
Sa isang gripo, binuhay mo ang gripo, may lumalabas man tubig sa hose? May lumalabas. Ngayon, sino po rito yung nag-aakalang sa hose galing ang tubig? Hindi, galing sa hose, kita naman eh. Ayan o, saan ka nalabas ang tubig? Hindi ka sa hose. Di ba? Nag-aakala tayo, hindi, tapos natatawa ka, no? Natatawa si Johnny, eh. Natatawa si Gloopy. Nakakatawa naman talaga, pastor, eh. Kita nyo namang ipipilit ninyong sa hose galing ang tubig. Ay sa gripo naman yun galing. Sino naman nagsasabing sa gripo galing yung tubig? Oh. Eh ngayon, ilalaban ko yung argument ko. Hindi. Kitang-kita naman eh, sa hose lalabas ang tubig. Sasabihin ninyo sa gripo galing? Sa hose. O, tatanong ko ulit. Saan galing ang tubig? Sa gripo o sa hose? Ay, pangitan-pangitan naman eh, hose ang naglalabas. Ha? Oh. Alam niyo kung ano ang kagaya ko ngayon? Ang kagaya ko ay yung, sasabihin ninyo sa Diyos, galing ako naman nagpakahirap diyan. Pangitan-pangitan naman na ako nagtrabaho. Pangitan-pangitan naman yan ay dugo at pawis ko at laway ko at lahat ang pwede tumulaw. Sa pamamagitan niya ng aking katalinuhan, sa pamamagitan niya ng aking kayabangan, kasipagan. You see? And most of the time, yung pagtawa natin kanina, kay pastor na nagpipilit na ang tubig ay galing sa hose at hindi sa gripo, ay maaaring kagaya rin ng pagtawa ng Diyos na may alam ng lahat sa langit, sa tuwing tayo ay nagmamalaki sa kung anumang bagay na inaakala nating yun ang source, pero channel lang naman pala. Si Lord ay natatawa at nagkakamot pagkayabang ng anak ko, yung may biyaya ko lang sa iyo. Sa akin naman galing yan. Ano sasabihin mong ang boss mo nag-increase? Ano sasabihin mong iki magaling kaya ka nakabenta? Ano sasabihin mong kaya iki pumasay dahil nabula mong teacher mo? Lahat kay galing kay Lord. Hindi tatanggap ang tao ng anuman malibang ito'y ipinagkaloob sa Kanya. Okay? Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, ay para talagang sa husgaling hindi sa gripo. Ang kulit nila. We easily think our hard work, our talents, and our resources are our supply, but those are simply channels. Kaya wag masyadong pakayapusin ang hose. Hindi yan ang source. God should get all the credit. Sabi po sa James chapter 1, verses 16 to 17, pagkakalamig din sa stage. My dear brothers and sisters, do not be fooled about this. Ayan ang warning ni James. Huwag daw kayong malilin lang din eh. Saan daw yon? Every good action and every perfect gift is from God. Nakita niyo yung unang warning bago sabihin kung ano yung wag daw malilin lang? Wag ka malilin lang dito, kapatid, sabi ni James. Saan po? Dito, na ang bawat mabubuting gawa at bawat magagandang regalo o bagay ay galing sa Diyos. Wag daw tayong malilin lang. Bakit? May paalalang gayon dahil may tendency tayong ma-deceive. Though these good gifts come down from the Creator of the sun, moon, and stars, who does not change like their shifting shadows. Ang bawat mabubuting bagay na ay galing sa lumikha ng lahat at hindi siya kagaya ng mga itong nagpapabago-bago. Sa madaling salita, ang Diyos hindi nagbabago. Siya yung nagbibigay noon, siya pa rin ang nagbibigay ngayon. So, that's number 1. Para magkaroon tayo ng kakayanan to give the best to God, ay alalahanin natin na lahat ng nasa atin ay bigay lang. Number 2, kailangan din po nating maunawaan na tayo ay mga foreigners. Dumaraan ka lang dito, hindi ka talaga taga rito. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, apam ka pala. Sa kabila naman sabihin mo, foreigner ka pala. Oh. Ba? Foreigner? Mukha palang Italian. Tingnan mo nga katabi mo kung mukhang Italian.
Di ba? Ano daw yung Italian? Half ita, half mangyan. Hoy, huwag kayong tumawa ng ganyan, ha? Mahal na mahal ko yung ating mga kapatid na katutubo. Okay? Church, kailangan natin na maunawaan na hindi tayo taga rito. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tagalangit ka. Sabi ko, sabihin mo tagalangit, hindi pangit. Anong pangit ka? Tagalangit ka. Kailangan maging malinaw yan. Bakit? Kasi pag hindi po malinaw, church, na tagalangit tayo, naku, lagi mong yayapusin ang mga bagay dito sa mundo at akalain mong ang buhay ay hanggang dito na lamang. Ang pira ko, ang pira ko, ang pira ko, ang pira ko, huwag kang aalis sa akin, pira ko. Oh, di ba? Kapag hindi mo nauunawaan na tagalangit ka, apektado ka doon sa viral na video clip sa Facebook ngayon. Alin? Yung nasa tabing dagat, sumulat ng sweldo sa buhangin, and after split seconds ay naalon at nawala agad. At ikaw na may affected na affected. Bakit? Hay, ang bilis mawala ng sweldo. May sasabihin ako sa inyo. Kahit anong gawin mong tipid at kahit anong gawin mong tago, mawawala at mawawala yung sweldo mo. Hanggang ngayon po ay may mga nakikipaglaban pa at dinadala nila sa mataas na hukuman. Napalta na daw, gawin na daw pagong yung agila sa 1,000 para daw tumagal-tagal sa wallet. Rego. Wala. Miski pa yay maging suso, eh yun eh, mawawala at mawawala din. Yung iba ayaw babarya. Pag nabarya raw, nauubos agad. Alay, miski buubos din. Huwag mong pakayapusin yan. Bakit? Hindi mo yan kailangan sa langit. Oh. At dahil hindi mo yan kailangan sa langit, mamaya ipunin ninyo at ibigay nyo sa akin. Joke lang po. Joke lang po. Baka may mga masyado na namang seryoso dyan sa live. Ano? Joke lang. Ano? Hindi ko naman sinasabing huwag kang magtipid, huwag kang maghanap buhay. Buhay ka pa. Nasa lupa ka pa. Kailangan mo pa yan. Unless gusto mo nang umuwi kay Lord. Sige na. Bigay mo sa akin. Hindi mo kailangan yan. Oh, pero, kailangan mo pa yan ngayon. Ang point ko lang, huwag mong pakayapusin. Bakit? Dumaraan ka lang dito. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 11, mga pinakamamahal, ipinamamanhi ko sa inyo, bilang mga dayuhang nakikipamayan sa daigdig na ito. Paano dinescribe ni Peter ang mga Christians? Mga dayuhang nakikipamayan, foreigners, na mga temporary dwellers. 'Di ba? 'Di ba? Foreigner ka pero squatter. Di ba? Ang tindi mo. Hindi ka taga rito. Nakikisquat ka lang. Pansamantala lang tayo rito. And in Philippians chapter 3 verse 20, ang sabi po ni Paul, sa kabilang dako, ang langit, ang tunay nating bayan. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, para mapaalalahan ng maigi, tagalangit ka. Okay? Okay. Medyo mag-iiba ako ng ng point. Uy, ba't nilaksan mo na naman yan? Kala ko tagalangit ako eh. Taga North Pole pala. Okay. Paano ba daw mag-operate ang binhi? Sino po nakakita na rito ng seed o buto? Oh. Uso na kasi ngayon yung mga seedless eh, di ba? Sino dito nakakain ng laking-laking papaya, pag biyak mo, isa lang ang buto. Minsan wala pa. Ano kang damot sa binhi? Yung mamigay ng pananay. Oh. Paano mag-operate ang seed? Ganito po. Ang seed, para bumunga, ay kailangan mong itanim. Ang seed ay useless kung hindi mo itatanim. Naalala ko yung kwento ni Reb Ito. Sabi ni Reb Ito, paborito daw niya yung guyabano. Ano nga isa pang tawag sa guyabano?
Atis Castilla. At dahil paborito daw niya yung guyabano, tuwing may nakakain daw siyang matamis, nagustuhan niya, iniipon niya ang buto at nilalagay niya sa isang garapon. One time, siya daw basta hindi ko na alam kung anong specific na ginawa niya, napansin niya, nakita daw niya ay may mga garapon doon sa isang lalagyan nila at puro buto ng guyabano. Alam niyo, sabi daw niya, inipon ko lang. Kung aray itinanim ko, ilang taon na nakalipas, di sana'y nabunga na aray. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kung itinanim, di sana'y nabunga na. Ay hindi, ang gawa ng iba inipon, ang ginawa daw ng Rebito, inipon yung buto ng guyabano, hindi itinanim. What is my point? A seed is useless unless it's planted. Anong connection nito sa pagiging dayuhan lang natin sa mundo? Meron akong kwento, Nung ako po'y bata pa, ay yung akin pong pinsan na taga Maynila, ay madalas pong sinusundo ako dito sa amin at pinagbabakasyon ako sa kanila. At ang madalas po naming pasyalan ay sa Glorieta. Yan. First time ko pong nakarating doon nung time na yon, kaya ako'y amazed na amazed. At tandang-tanda ko, nung binigyan ako ng pinsan ko ng tokens para mag-enjoy ako sa mga rides. Ayan. At ako po, kahit noong pambata ay si katipiran and OA sa katipiran. So, anong ginawa ni pastor na bata nung time na yon? Tinipid ko po ang tokens. Di ko po ginamit lahat kasi sabi ko, pagbalik, saka ko gagamitin. Ang problema, di na ulit nakabalik. At ano pa naging problema? Nawala na yung token. Anong lesson? Wala lang. Hindi po. May lesson doon. Di po tayo forever sa mundong ito. Gamitin mo na ang token mo, kapatid, habang nasa Glorieta ka pa. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, gamitin mo na ang token mo habang nasa Glorieta ka pa. Totoo yun. At habang nasa Glorieta ka pa, enjoy the rides. Enjoy the joy of giving. A seed is useless unless it's planted. Okay? So, paano natin may ibigay ang ating best pag iyong naunawaan na dumaraan ka lang dito? And number 3, and I thought ito'y last na. Yes, last na. Number 3, gusto kong maunawaan ninyo para magkaroon tayo ng kakayanan to give our best. Kailangang maunawaan natin na hindi mawawala ang ibinigay mo sa Diyos. Pastor, nawala eh. Nawala sa wallet ko eh. Nawala sa akin eh. Kasi alam nyo, hindi naman laging pera ang usapan pag giving kay God. It could be your life. At anong sabi ni Jesus? Lahat silang nag-iingat ng kanilang buhay, sila'y mawawalan nito. At silang mga nagbibigay ng kanilang buhay para sa akin at para sa gospel, ano sabi ni Lord? Sila ang magkakaroon nito. Kaya sa totoo lang, when we give to God, hindi nawawala yung ibinigay mo sa Diyos. Paano mo nalaman na hindi ito mawawala? Basahin natin yung verse, balikan natin ang story ni Abraham. In Genesis 22:5, sinabi ni Abraham sa kanyang mga tauhan, maghintay kayo rito at ng asno. At ako at ang bata, sabihin mo nga, at ako at ang bata, ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Everybody say, babalikan namin kayo. Sinabi ba ni Abraham, at babalik ako? Sinabi ni Abraham, babalik, intayin ninyo ako, babalik ako. Ano ibig sabihin ng babalik ako? Nawala na ang kasama ko. Nai-offer ko na. Itong mga linyang ito ay sinasabi niya bago siya umakyat sa
Mount Moriah para ihandog si Isaac. Okay? Sinasabi niya sa mga kasama nila, hintayin niyo ako ha. Babalik kami. Ano sabi? Babalik kami. Nananampalataya, naniniwala si Abraham na makakabalik siya na kasama ang kanyang anak. At ito po ay kakayanin lamang ng mga taong nakakakilala sa Diyos. Kung hindi po kilala ni Abraham si Lord, baka sabihin ni Abraham, intayin ninyo ako. Iaalay ko lang ang anak ko, pihong-piho na rin, hindi na makakabalik ka rin. Ako na lang ang aantayan ninyo. Kilala ni Abraham si Lord. Kaya confident siya na babalik siyang kasama ang kanyang anak. Bakit? Kasi alam ni Abraham na si Lord ay Diyos na mabuti. Na si Lord ay Diyos na hindi nangunguha, kundi nagbibigay pa. Alam nyo, magkakaroon lang po tayo ng kakayanan at kagustuhan to give the best to our God pag malinaw sa iyo ang katotohanan ng iyon. Na ang Diyos ay hindi Diyos na nangunguha, nagbibigay pa. Sige, palakpakan mo si Lord. Ay pag sa hirap mag-surrender ng life, pag sa hirap mag-surrender ng best, pag hindi mo kilala ang pagbibigyan mo. Are you there? Yung sasabihin sa iyong, sige, ako na maglalakad niyang iyong mga papilis ng pagre-renew ng iyong rehistro ng sasakyan. Ibigay mo sa akin ang iyong mga papel na yan, mga rehistro. Ibigay mo na rin sa akin ang susi. Oo, ba't puti susi? Parang naiilang ka, ano? Hindi ka makapagtiwala. Tatatay mo na, mahirap na yung usapang yan. Di ba? Pero kung kilala mo, ano sasabihin mo? O, aripan dalwandahan, ikimaggas. Oo, di ba? Bibigyan mo pang panggas, kilala mo eh. Pag di mo kilala, hirap na hirap ka magtiwala, hirap na hirap ka magbigay. Same thing with the Lord. Pag di mo talaga kilala si Lord, issue sa'yo ang pagbibigay. Pag hindi mo kilala si Lord, mahihirapan ka to give Him the best, to offer to Him your life. Ang dami kayang pag tinanong mo, are you willing to give up your life to God? Ano sasabihin ng isa? Atay muna. Marami pa po akong pangarap. Ano ka po ibig sabihin niya? Magpapastor ka po ako. Pastor agad? Hindi ba pwedeng life group leader muna? Ay, ayoko ho. Parang ang hirap ho mag-commit dyan. Life group leader. Naku, kakainin ho niya ng oras ko. Magastos ho yan. Mahirap ho yan. Buhusan ho ng buhay yan. Ayaw ko dyan. Pero kung kilala mo ang Diyos na pagbubuhusan mo ng buhay as you do life together with your life group members, hindi magiging mahirap sa iyo to. Kasi alam mo na ang Diyos na pagbubuhusan mo ng buhay ay Diyos na hindi nangunguha, kundi Diyos na nagbibigay pa. Again, ang sabi ni Jesus, church, ang sabi ni Jesus, silang nagbibigay ng buhay para sa akin at sa mga bagay na patungkol sa akin, silang magkakaroon pa nito. At silang nag-iingat ng kanilang buhay, sila pang mawawalan nito. Pastor, ako naman hindi nagla-life group. Ako naman hindi gumagawa na pinagagawa ni Lord. Buhay pa naman ako eh. Buhay ka nga. Buhay lang. You're just existing, but you're not living. You're not living. Unless you use your life according to the purpose that the Lord intended for you, then you are living. You're not just existing. Yung iba nga hindi lang basta existing eh. You're just consuming. Nangkukonsume ka ng space, nangkukonsume ka ng oxygen. Pero ako po'y naniniwala na sa biyaya ni Lord, may nabubuksang mata, may nabubuksang puso, may naliliwanagang isip. Amen? At lahat ng mga nagkakaranas ng mga nabanggit ko ngayon, palakpakan mo ng the best si Jesus. Hindi, no? Babalikan namin kayo. Bakit very confident si Abraham? Kilala niya si Lord. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kilala ko si Lord. Kaya hindi ako takot to give Him the best. Kasi kilala ko si Lord. Sige, sabihin mo dyan sa katabi mo, alam ko na hindi siya yung Diyos na nangunguha. Siya yung Diyos na nagbibigay. Amen. Lahat na naniniwala, pumalakpak na the best.
When you give something away, God gives it back to you. And He gives you more than you need so that you can share with others. Ganun si Lord. Pag binigay mo sa kay Lord, ibabalik din niya sa iyo, mas marami pa. Laging katwiran kasi ni Lord, aanhin ko yan. Aanhin ko yan. Una, akin naman sa Giant. Padalawa, aanhin ko yan. Di man ako nangangailangan ng kahit ano pa man. Ano pa? Pag hindi ko yan ibinalik sa iyo ng mas matindi, ay di lamang ka sa akin. Ano ibig sabihin noon? Pag binigyan mo si Lord, at wala na siyang naging response na iba, wala siyang naging reply, sino ngayon na mas mataas? Ang nagbigay o ang binigyan? Ang nagbigay. Kaya kung nagbigay ka kay Lord, at wala siyang naging reply, sino ngayon na mas mataas? Ikaw o si Lord? Eh di ikaw, tatatatay muna. Hindi papayag si Lord dyan. Ang pinaka-iniingatan ng Diyos ay ang kanyang glory. Hindi po pwedeng mananalo ka sa bigayan. Kaya nga anong sabi ni Lord? The more you give, the more you receive. Bakit? Hindi papayag si Lord na matatalo mo siya sa bigayan. Sino ga ang Diyos dito? Ikaw o siya? Kaya pag natalo siya sa bigayan, tay muna. Sino ang Diyos dito? Are you there? Kaya the more mong hamunin si Lord. The more mo, Lord, alright. Tatatayin ako papayag. Ito! Sino nga Diyos dito? Ako ang Diyos dito. Ang tatatay mo na Lord. Hindi. Ito Lord. Ari pa ako, chiko Lord. Napapasubo ako sa iyo eh. Sige, second hand yan. Pabalik ko sa iyo, brand new. Aba, masarap talagang hamunin si Lord. Masarap galitin si Lord eh. Galitin mo si Lord sa bigayan. Huwag mong galitin si Lord sa pasaway. Kung gagalitin natin si Lord, kung susubukin natin si Lord, ay sa bigayan. Dahil doon din naman lang nagpasubok si Lord eh. Test me on this. Sabi niya sa tithing, di ba? Test me on this. Doon lang nagpasubok si Lord. Subukin mo si Lord. Huwag mo subukin si Lord doon sa mga gagalitin mo. Papasaway ka, hindi ka mag-church. Kung ano-anong ginagawa mo. Huwag mo nang galitin si Lord doon. Galitin natin si Lord sa bigayan. Oh, Lord, aray, ang bahay ka! Sabihin nila, ay matindi na yan. Sige, ayan, mansyong! Lord, ari na ang buhay ko. Tayo muna. Buhay na ang ibinibigay, sabi ni Lord sa mga angels. Angels, ano ka? Deal or no deal na gaitaw, Pwede ko tawagan ng bangker. Ay, buhay na ang ibinibigay ay. Magpo-full time na daw. Ay, pag-isipan mo muna. Buhay na ang ibinibigay Ano sabi ni Lord? Ang magbibigay ng kanyang buhay siya magkakaroon nito. Katindi. Hindi nawawala ang ibinibigay sa Diyos. Dumadami pa. In Luke chapter 6 verse 38, ano ang sabi doon ni Jesus? Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Ibabalik din agad. At pag ibinalik, anong description? Hustong takal, siniksik, niligleg, at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Yan ay hindi ko maintindihan. Kasi husto daw ang takal. Di sabihin sakto. Siniksik pa. Tapos niligleg, kinalog. Ay ba't umaapaw pa rin? Ulitin ko ha. Husto daw ang takal, siniksik, niligleg. Ba't umaapaw pa rin? Kasi ganun magbigay si Lord. Overflowing. Okay? At ito, neto ko lang napansin, sa tagal-tagal ko nang nababasa, naririnig ng verse na ito, neto ko lang napansin. May isa pa palang description sa dulo pag si Lord ang nag-bless sa'yo. At ilalagay nila sa inyong kandungan. Anong ibig sabihin? Hindi ka pagod na pagod, hindi ka effort na effort, hindi ka nag-i-struggle. When God bless you, ano sabi ng Bible? He adds no sorrows on it. When God blesses you, hindi ka nalulungkot, hindi ka napapagod. Ang pagpapalang galing sa Diyos ay hindi ka pagod na pagod, di ka hirap na hirap, di ka struggle na struggle. Ang pagpapalang galing sa Diyos ay ilalagay na lamang sa kandungan mo. Grabe. Aray, katagal ko nang naririnig. Ako naniniwala kahit kayo, matagal nyo na nababasa to, naririnig. Pero ngayon ko lang napansin yung description sa dulo. Ilalagay sa kandungan. Ibig sabihin, effortless.
Hindi ko sinasabing jobless, ha? Magtrabaho ang walang trabaho. Effortless. Ibig sabihin, ako na may usual lamang, ginagawa ko lang kung anong kailangan kong gawin sa trabaho. Ba't ako'y na-promote? Ba't ako'y na-increase na naman? May narinig ako sa life group namin, kai-increase lang daw. In-increase na naman. Ay, anong higpit mo? Anong ibig sabihin nun? Yan ang description ng blessing ni Lord. Pero minapansin ako doon sa nagpatotoong yon nung kausap ko kahapon, nung sabi niya, inilalaban ko po at binabalik ko, ibinibigay ko kay Lord ang para sa Kanya. At hindi ho nagpatalo si Lord. Kai-increase ko lang ho, ako ho'y in-increase na uli. Hayahay ang Pasko. Hindi mo lang kailangan magsana all. Just give to God what is due to God. Give to Him the best. Minsan, alam nyo, tuloy natin yung verse, mayroon pang last part. Sapagkat sa panukat na inyong ipinanukat, ay doon din kayo susukatin. Kaya when we give to God, putyo blessing, aba, ay parang kahirap naman mag-expect ng great things. But once you give to God your best, you can expect the best things in life. Praise God. Minsan, kaya di makapagbigay kasi akala ay mawawala ang ibinigay. Hindi mawawala yan, dumadami pa nga. Maaaring hindi man in the form na kung paano mo ibinigay, maaaring magbago ang form o anyo. Example, nagtanim ka ng pera, umani ka ng bahay. Nagtanim ka ng damit, umani ka ng sasakyan. Things like that. Hindi man laging ganyan yung form. Sino ga rito yung nagtanim ng buto, tapos pagkailang araw ay may lumabas na higanting buto? Meron bang gano'n? Nagtanim ka ng buto ng mangga, dinidiligan mo, ano? Pagkailang araw pagtingin mo may lumabas sa lupang ang kalaking buto. Di siyempre hindi, nagbabago naman ng form, yung buto nagiging halaman, tapos yun yung bubunga. Okay? Minsan nakala natin hindi tayo pinaaan ni Lord, pero ang totoo, may mga nadadating na blessing sa iyo in different forms lang. Oh, 'di ba? Sinong mas pili kayo, alin ang mas gusto ninyo? 1,000 pesos? O yung hindi ka nagka-pneumonia for confinement ng 2 weeks? Pili. Ay magkanong gastos daw? Miski 5K meron PhilHealth, hanggang 15,000 lang kayang ibigay. Oh. Ay pastor, sayang ang 1,000. Yun ang 1,000 mo. Isang araw yun, sa hospital kulang pa. Oh. Hello? Minsan kulang lang tayo sa realization. Umaani ka, pinagpapala ka, in different forms nga lang, hindi laging pidoy, hindi laging pira. Are you there? Oh. Yung lagi naman po ako nagtatanim, pero bakit parang hindi naman po pa dumarating yung financial blessing na gusto ko? O, pero okay naman ang health ng pamilya mo. Opo. Hindi naman kayo nag-aaway ng asawa mo sa finances. Yun nga po pinagtataka ko, hindi po kami materially blessed masyado ngayon, pero never po kami nagtalo ng asawa ko tungkol sa pera. You are blessed. Yung iba kasi damin-dami na ng pera, nag-aaway pa. Eh minsan nga, pinagpaplanuhan pa ng masama yung asawa. Ibabayad, huy, aray, banggain mo. Ha, ma'am, asawa niyo yan? Oo nga. Ay ako ang beneficiary ng na yan, ng mga lahat ng mga niyan, insurances niyan. Oo, akong beneficiary, milyon-milyon na matatanggap ko. Utasin mo ha, mabayaran kita. Okay naman ah. Kaya alam nyo sa ibang bansa, pag may namatay at madaming insurances, ang unang-unang iniimbestigahan ay asawa. Kaya hindi ko yung dinadamihan ng insurance ko. Hindi. Joke lang yun. Okay. Ang buto, binhi ay di nananatiling ganon. Ito ay nagiging halaman, nagbabago. Ang punto, nagbago man ang anyo, ang ani ay sa iyo pa rin pupunta, hindi nawala. Okay? Isaiah 66:1a. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay ang aking trono at ang lupa ay ang aking tungtungan. Gaano kalaki si Lord? Imagine nyo nga.
Ano daw? Ang langit ay ang aking trono at ang lupa ay ang aking tungtungan. Gaano kalaki si Lord? Napakalaki. Heaven is your throne and the earth is your footstool. Napakalaki ng Diyos. Ano, puntong nga ngayon di yan. Dahil ang Diyos ay malaki, pag bumawi sa iyo ang Diyos, malaki. Ano sabi ko? Dahil ang Diyos ay malaki, pag pinaani ka ni Lord, pag ibinalik ni Lord sa iyo yung binigay sa Kanya, malaki. Alam nga namang kalaki-laki, tas nagbigay ng kakaunti Alam nga namang kalaki-laki, nagbigay ng kaliit-liit hindi bagay sa iyo. Di ba, yung dadating si Carlo, big time, boss Carlo, kumusta? Ayos naman. Ay siya, ikaw naman big time boss, pahingi naman ng pangkape. Ren, 5 piso, bahala ka na magdagdag. Big time gayon. Hindi bagay, Hindi bagay. Kung si Lord ay malaki, tapos magbibigay ng kakaunti, hindi bagay. Kaya kapag kilala mo ang Diyos mo, na ang Diyos mo yung malaki, hindi ka mag-hesitate na ibigay ang best mo. Okay. Pero meron po akong paalala bago tayo magtapos. Si Lord ay hindi parang vending machine. Baka kasi akalain natin na, si Lord ay malaki. Sige, Lord, gawin mo akong drug lord. Yung mas matindi pa kay Ramon. Makapagpaibig din ako ng kasing ganda ni Mukang. Yan, nuod ng nuod. Si Lord po ay hindi parang vending machine na pag nagtanim ka, na nagpasok ka ng pira, ay makukuha mo kung anong gusto mo. Ang vending machine kasi, kahit hindi na makakabuti sa iyo, basta inihulog mo ang karampatang halaga, lalabas ang gusto mo. Diabetic na, inihulog mo, lalabas ang Coke. Wala pa hong naiimbentong vending machine na paghulog mo ng pera at gusto mo ng Coke, biglang umimik, diabetic ka, at ibinalik ang pera mo. Wala pa hong naiimbentong ganyan. Basta inihulog mo ang pera mo kung anong gusto mo, ibibigay ng vending machine sa iyo. Si Lord ay hindi gayon. Instead, He is a loving Father. At kung alam niya makakasama sa iyo, hindi niya ibibigay. Pero siya ay Diyos na mabuti. At ang ibibigay niya sa iyo ay kung anong makakabuti sa iyo. At hindi po ang Diyos nagtuturo sa atin ng ganitong prinsipyo na hindi niya unang ginawa. As we end, I want you to know that God gave His best and received the best. Diyos po ang unang nagtanim at siya rin ang unang nakaranas ng matinding ani. In John chapter 3 verse 16, ito po ang pagtatanim na ginawa ni Lord. He gave His best when He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At papaano naman ng Diyos ay umani ng mas masagana sa ibinigay niya? In John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Nung ibinigay ng Ama ang nag-iisang anak, walang iba kundi ang Panginoong Jesus, hindi siya nawalan ng anak, dumami pa. Lahat ng tumanggap kay Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Ama. So church, this time we will give our best worship to God. Sino po nagsasabi rito na ang Diyos ay worthy of our best worship? Come on, let's stand up. Palakpakan muli ng the best si Lord. Give your best worship. We worship you, Lord. Sino rito nagsasabi na si Lord ang number 1 sa kanyang puso? Sino rito ngayon yung nagsasabi na sa biyaya ni Lord at sa kapurihan ni Lord, anytime silipin ni Lord ang puso ko, relax ako at makikita niyan siya ang number 1 sa puso ko? If you are that person, I want you to worship the Lord. Begin to worship Him. Begin to worship Him and tell Him na siya lamang ang nag-iisa sa puso mo, that nothing can take away
His place in your heart. Hallelujah. We worship you, Jesus. Let's sing. Savior of my soul. Savior of my soul, I can find you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, you stole me riches. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let's worship God. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I live all to be with you. Minsan pa, sabihin natin ni Lord. And I live to worship you. my Jesus, My Jesus, you're the only one for me. Nothing could ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? When I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to take me higher, draw me deeper. I give all to be with. Minsan pa sabihin mo, I give all. I give all to be with. One more time, tell it to God. I give all to be with you. Lord, this is our prayer. This is our prayer. That we are willing to give everything, to give all, just to be with you. This is our prayer, Lord. We want you to know that nothing can take away your place in our heart. And we will do
and make our very best, Lord, para wala nang anumang bagay pa ang makahadlang sa aming relationship sa inyo. Oh Lord, we pray, give us the grace and help us always, Lord, na laging ikaw ang number one sentro ng aming mga puso, and to always give you the best, and not to settle for less, but to give you the best in everything. In everything. Salamat, Lord, dahil naniniwala kami at narinig namin ngayon, nalaman namin ngayon na as we give our best, you will let us experience the great things in life. Thank you, Lord. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose family ay church na makakaranas, pararanasin mo, Lord, ng matitinding bagay sa buhay. That this church is destined for greater things. And Lord, help us to always worship you and give you the best sa aming mga buhay. At sa gayon, kami po'y aani ng the best sa aming mga buhay. Salamat, Ama, to you alone. All the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.